Ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nakipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado, asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo, hindi tayo namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahoin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na. Sobra na mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto, na sa ngayon ay binabaliwala na nila, talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon na ganitong klaseng bansa. Magtutulungan po tayo mga kababayan. Ako'y umapila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan nyo kami dito sa aming magkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato. Kundi para sa lahat ng Pilipino na ito. Na may gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Thank you very much. Maraming salamat, Senator Bato. Narinig niyo po ang ating bayani sa mga oras na to. At narinig niyo naman po, malinaw po. Yung binugbog na NBI na sa jet at arms natin nandun sa clinic, dapat makita nila kung ano na klaseng pangbababoy ginagawa sa atin. Sobra na. Ako, sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Mga cavaliers ko sa Philippine Military Academy. Courage, integrity, and loyalty. It's no longer personal to me. It's an attack to the institution, the Senate, at yung ating soberenya as a nation. So sana tayo, mga cavaliers, mga bugo-bugo, magising na tayo. Magising na tayo. Sana yung when bells for us are rung and our last stops is sung, let generation see our country free. So, marami tayong mga upper class, mga ninuno sa PMA na binuwis ang buhay para dyan. Sana, we will live up to the standards. Thank you. Salamat. Yan po ang maramdaming pahayag ng ating mahal na kasamang senador. Itinataya po niya lahat. At siyempre po, masakit din sa pakiramdam yung gano'n na Senado ito eh. Pare ko, Senado ito eh. Hindi ko talaga maatin eh na ito ay kasama sa tatlong haligi ng gobyerno. Hindi ko ma-imagine na gawin nila sa Supreme Court to, pare. Na pasukin nila ng ganito. Parang napaka-imposible na nangyayari ngayon to. Pakikurot nga ako. Ano ba ito? Ano ba? Nag-iinip ba ako? Oo, hindi ba? Parang kasi po, tatlo po ang
ang parte ng gobyerno. Andyan po yung executive, andyan din po ang judiciary, nandiyan po ang legislative. Kami po yung legislative. Yung judiciary, yan po yung mga judges. Yan pong executive, yan po, yan, ang Pangulo, Vice President, Secretary ng DOJ. Ito pong nambugbog dito, parang isa lang ito sa sangay ng Department of Justice. Hindi po siya yung main na lumusob po dito at nanakit pa. Medyo mga kababayan, wala sanang sagasaan ng authority at kapangyarihan. Maging patas po tayo dahil sa ilalim ng batas, tayo'y pantay-pantay. At wala pong pwede na above the law. At hindi rin po pwede yung you will bend the law. Hindi po pwede. Lahat po tayo kailangan ay sumunod sa batas. Yun lamang po, mga mahal kong kababayan. At antabayanan ninyo kung ano po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay under protection ng Senado si Senator Bato. Maraming salamat po. Ayan po sila. Nagkakaroon ngayon ng pag-uusap. Ayan po.